Okay, so ito yung ating sample, no? So nagtry lang naman tayo kasi kailangan natin malaman kung makakulang pa yung ating nabili, no? So ayan, kukunin nyo lang talaga yung sukat nung paglalagyan nyo. Kumukulog, ano? Yung pinaka height niyan, tapos lapad, tapos gupitin nyo lang. Sabi ko nga din sa inyo, medyo na siya, medyo maselan lang siya gupitin kasi madali siyang mapunit. So yun, dahan-dahan na lang din kayo. Ayan yung sample, no? So another thing pa dito sa paggamit ng gitong klaseng rockwool insulation, hindi lang insulation kasi dagdag soundproofing na din siya, no? So bigyan ko kayo ng sample, no? So ewan lang kung medyo madidinig pa siya, pero pag kinalampag nyo to, medyo solid siya, no? Medyo na lang, baka di masyadong pansinin, pero pag dito sa wala, dinig mo yung ano ng kalampag. So mag-silbi siyang talagang soundproofing niya, no? Kasi malilesen yung voice niya. Sa same time nga, sa init, dagdag pang protekta siya, hindi siya agad mag-absorb ng init. Although meron tayong itong insulation na kasi, pero ito kasi meron itong lifespan eh. Hindi naman tatagal ng 20 years or 15 years yun eh. Yan. So I think mga 10 years lang din yata ito, so sakali. So yun, if ever man na yun, ito na yung magiging pang protekta niya. Ayan po ang rockwool insulation installation natin, no? Sample lang naman to, pero lalagyan pa natin yan, kabuuan yan. Pero ito na nagagamit natin, no? So siyam na piraso yan. Try na lang natin kung hanggang saan siya abot. Pero dito, parang nakalahati tayo sa isang linya na to eh. Tapos ito, baka makover na natin to isang buo niyan. So assuming na lang natin na isang buo yan, isang rolyo. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I think kailangan pa ng dalawa if ever man, kasi dito malapad eh. Pero dito hindi tayo maglalagay ng insulation o rockwool, no? Pader na lang yan kasi di naman siya ng init. Ito yung kailangan natin ma-secured, no? So far nga pala umuulan. Kung nakakita ba tayong pagbulusok ng tubig,